Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Wave na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa mga taong natrap sa loob ng kanilang mga sasakyan nang mayroong maganap na isang napakalaking tsunami. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaking pinangalanan na Christian, isang Norwesyanong heolohista. Siya ay nagmamaneho pauwi, at nang siya ay dumating, nakita niya ang kanyang asawa, si Eden, na nag-aayos ng mga tubo. Sa panahon ng tanghalian, ibinalita niya sa kanyang pamilya ang bagong tahanan na kanilang lilipatan. Ito ang kanyang huling araw na magtatrabaho kasama sila bago siya umalis patungong Stavanger kasama ang kanyang pamilya, kaya't pumasok siya sa trabaho ng mas huli at nag-enjoy ng masarap na hapunan kasama ang kanyang mga katrabaho. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang mga gamit, siya ay narinig ang isang alarm at pumunta upang tingnan kung ano ito. Nagtanong siya kung ano ang nangyari at nalaman niyang bigla na lang bumaba ang groundwater, ngunit wala nang ibang paggalaw bukod doon. Ang kanyang paparating na dating boss na si Arvid ay nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang bundok ay lubos na tahimik at nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sila ay nag-aayos na para umalis, ang lahat na kailangan lang gawin ay mag-impake ng ilang bagay at umalis. Ngunit si Christian ay patuloy na nag-aalala tungkol sa groundwater. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ito dahil ito ay labis na kakaiba. Habang sila ay naghihintay ng kanilang pagkakataon na sumakay sa ferry, napansin ni Christian ang bundok sa tabi ng kalsada at biglang tila may natuklasan siyang kamalayan. Bumalik siya sa Geology Center at iniwan ang kanyang mga anak sa loob ng kotse sandali para makipag-usap sa kanyang mga dating katrabaho. Siya ay nagpapaliwanag sa kanila na ang mga alambre na nag-uugnay sa mga sensor ang maaaring problema kaysa sa mga sensor mismo. Tinasabi niya sa lahat na ang groundwater ay hindi basta-basta mawawala. Makakahanap ito ng mga bagong paraan upang lumikha ng mga bagong layer na magdudulot ng pagkakaroon ng pagkiskisan. Kung nawalan sila ng komunikasyon at hindi nila ma-detect ang anumang bagay, maaaring ibig sabihin nito na ang pagkiskisan ay pumutol sa cable na kanilang inihulma sa loob ng bundok. Kaya't sina Christian at ang isa sa kanyang dating mga kasamahan sa trabaho, si Jacob, ay nagpunta upang suriin ang mga cable at natuklasan na talagang nasira ang mga ito. Bumalik ang dalawa sa sentro, at labis na naabala si Christian dahil limitado sila sa pagpapalabas ng isang dilaw na babala upang maiwasan ang pagkakaroon ng pagkaguluhan sa buong lungsod. Si Christian ay bumalik sa kotse at napagtanto na hindi na doon ang kanyang mga anak. Pumunta siya sa hotel kung saan nagtatrabaho si Aiden at nakita niyang nandoon ang kanyang mga anak. Ang kanyang anak na babae, si Julia, ay humiling na bumalik sa kanilang bahay upang magpaalam dito, samantalang ang kanyang anak na lalaki, si Soendra, ay nanatili sa hotel. Iniwan si George mag-isa sa Geology Center at nag-e-enjoy siya sa panonood ng pelikula nang makita niyang may hindi pangkaraniwang datos na kinukuha ang mga sensor at may mga pag-urong sa bato. Iniulat nila ni Margaret si Arvid tungkol sa mga natuklasan ng mga sensor. Nagpa siya sina Arvid at Jacob na pumunta sa loob ng bundok upang suriin ang mga sensor. Sa pagitan ng mga ito, si Christian ay patuloy na nag-aalala, kaya't tinawagan niya ang sentro ng heolohiya at nalaman ang nangyayari. Pumunta siya sa kung saan niya itinapon ang kanyang kalat at nagsimulang maghanap ng kung ano. Noong ginawa niya ito, kinumpirman niya ang impormasyon mula sa mga unang pag-utol na napansin sa Rande at Vian, kung saan natuklasan niyang ang mga pag-utol ay nagturo sa isang malalakas na pagguho ng lupa. Ang parehong bagay ang ipinakita sa parehong mga ulat, ito ay ang pagkakadikit-dikit ng mga bundok sa halip na ang pagkalat. Nagkaroon siya ng isa pang komunikasyon sa sentro ng heolohiya at ibinalita kay Arvid ang kanyang natuklasan. Biglang nagkaroon ng lindol habang si Arvid at si Jacob ay nagpaplano na umakyat nang bigla na lang naipit ang paa ni Jacob. Nang magkagayoy nawalan ng komunikasyon sina George at Margot sa kanila. Bukod dito, natuklasan nila na ang antas ng tubig ay nagsimulang bumaba sa ilang mga lugar, nagpapahiwatig ng papalapit na pagdating ng isang tsunami. Si Christian, na noon ay kasama pa rin sa tawag sa kanila, ay sinabihan si Margot na ipagbigay alam ang babala. Pinunot ni Margot ang alarm ng tsunami, at ang buong lungsod ay binigyan ng abiso tungkol sa paparating na kalamidad. Mga sandali pagkatapos, naganap ang pagguho. Si Arvid, na pumunta upang tulungan si Jacob, ay tinamaan ng bato at bumagsak hanggang sa kanyang kamatayan. Kinuha ni Christian si Julia, at silang dalawa ay umalis patungong kaligtasan, sinasabihan ng mga tao sa kanilang daraanan na agad na umakyat sa bundok upang iwasan ang tsunami. Sa pagitan ng mga oras na iyon, si Eden at ang kanyang kasamahan sa trabaho na si Vibeke ay nagbigay alarma sa lahat ng mga bisita tungkol sa paparating na tsunami nang ma-realize niyang wala na si Soendre sa kinaroroonan nito.
Pumunta siyang hanapin si Soendra, at si Maria, isa sa mga bisita, ay nag-udyok sa kanyang asawa na si Philip na tulungan si Eden na hanapin ang kanyang anak. Nagdesisyon sina Christian at Julia na iwan ang kanilang sasakyan at tumakbo paitaas ng burol dahil sa malalakas na trapiko sa daan. Ipinag-utos niya sa lahat ng iba pang tao na iwan ang kanilang mga sasakyan at tumakbo patungong taas ng maglamangan sa paanang makipit si Anna, kanilang kapitbahay, sa pagitan ng dalawang sasakyan. Tinabihan ni Christian si Julia na sumama kay Thomas, asawa ni Anna, at ang kanilang anak na si Teresa, papuntang taas ng burol habang siya'y tumulong kay Anna. Dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi harapin ang tsunami, nagdesisyon ang dalawa na i-lock ang kanilang sarili sa isang sasakyan upang sila'y kahit papaano'y magkaroon ng kaunting kaligtasan mula sa tsunami. Ang alon ay sumalanta sa kotse, at silang dalawa ay nawala ng malay. Natagpuan ni Maria si Soendra na nagro-roller skate sa isang pasilyo na may headphone sa tainga, at si Eden ay mabilis na inilabas ang kanyang anak mula sa hotel. Wala na ang bus nang sila'y lumabas ng hotel, at agad nilang narinig ang malakas na huni ng tsunami habang papalapit ito sa kanilang direksyon. Bawat isa ay pinag-utos na lumapit sa basement kung saan may mga silong, ayon kay Eden. Habang si Soendra at Philip ay mabilis na bumalik sa loob ng hotel, si Maria ay nanatiling nasa kanyang kinatatayuan, at kinailangan pang hilahin ni Eden. Pumasok sina Soendra at Philip sa isang kwarto at naghihintay para kay Eden at Maria. Nakapasok si Eden sa loob ng kwarto, ngunit si Maria ay inanod ng malalakas na tubig. Sumigaw si Philip para sa kanyang asawa, at pinilit ni Eden na kumbansihin siyang isara ang mga pinto dahil wala ng pag-asa na mabubuhay pa si Maria matapos ang nangyari. Nahihirapan na silang isara ang pinto dahil sa patuloy na pag-agos ng tubig, at nang sa wakaso'y magawa nila itong isara, nawala ng ilaw. Nang magising si Christian, lubos siyang nagulat sa nakitang may dugo si Anna. Napagtanto niyang wala na si Anna at umakyat siya mula sa sasakyan. Tinungo niya ang tuktok ng burol sa paghahanap kay Julia sa gitna ng mga natirang survivors. Nang makita niya si Julia, niyakap niya ito at tahimik na humingi ng paumanhin kay Thomas dahil hindi niya napagtagumpayan ang pagliligtas kay Anna. Si George at si Margaret sa gitna ng geological na sentro ay tumanggap ng tawag mula kay Jacob. Nang sagutin nila ang telepono, tinanong nila ang kalagayan ni Jacob at kung kasama ba niya si Arvid o hindi. Hindi makapagbigay ng sagot si Jacob, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang pigilin si Margaret at si George mula sa pag-iyak nang malaman nilang pumanaw na si Arvid. Pinaliw ni Eden si Philip, nakakalipis lang ang pagkawala ng kanyang asawa, sa ilalim ng basement ng hotel. Nababahala na si Christian tungkol kina Eden at Soendra dahil hindi pa rin dumating ang bus na ibinalita sa kanya ni Eden. Nang kanyang mapansin ang isang lalaki na nag-uusap sa telepono, siya ay nagpatuloy na alamin kung sino ang tumatawag. Sumagot ang lalaki na galing ito sa isang taluktok sa ibabaw ng lungsod ng Geranger. Hiniram ni Christian ang telepono at tinanong ang kausap sa kabilang linya kung mayroon ng dumating na tourist bus sa kanilang lugar. Nang mapagtanto niyang wala pa palang tour bus, siya ay lalo pang natakot. Siya ay nagdesisyon na siya mismo ang mag-imbestiga at bumalik sa motel. Inutusan niya si Julia na hintayin siyang bumalik sa pamamagitan ng pagkakasama kay Thomas. Si Eden at si Andrea ay isinara ang pinto ng bodega sa pamamagitan ng pagsuksok dito habang ang tubig ay nagmamadali na pumasok. Si Eden ay naghanap sa mga bintana para sa paraan upang makalabas sila, ngunit nang hindi niya ito mahanap, siya'y sumigaw sa desperasyon. Ang tubig ay nagsimulang tumagos pabalik sa pamamagitan ng mga biyak sa pinto. Si Soendra ay nagalit dahil hindi tinutulungan ni Philip na maayos na isara ang pinto at si Philip ay nagngingit-ngit tungkol sa kanilang kalagayan. Sila ay malapit ng mag-away nang makialam si Eden, at basta na lamang silang binalaan ni Philip na kung hihintayin pa nila ng mas matagal, sila ay mamamatay. Samantala, si Christian ay nagpalusong sa mga baha sa mga labi ng mga gusali upang makarating sa hotel. Nagsimula siyang maglakad nang tumawid siya patungo sa mas tuyong lugar bago niya mapagtanto na siya'y nakatayo sa loob ng turista na bus. Binuksan niya ito ng malakas, at sumakay siya sa loob. Tiningnan niya ang lahat ng mga bangkay sa loob hanggang sa makita niya ang bangkay ni Vibeke. Tinuloy niya ang pagtungo patungo sa hotel nang napagtanto na wala sina Eden at Soendra doon. Ang kwartong kinaroroonan nina Eden at Soendra ay unti-unti nang napupuno ng tubig, kaya't sila'y nag-swimming patungo sa mga ventilasyon upang magkaroon ng mas maraming espasyo para huminga. Si Philip ay naguguluhan dahil wala siyang hawak na matutukuyan para mapanatili siyang lumilitaw sa ibabaw ng tubig. Upang mapanatili ang kanyang sarili, nagsimula siyang pamwersa pababa kay Soendra, ano pa, nalulunod ang batang iyon sa proseso.
Nakita ni Eden na nag-aalab ang kanyang anak sa ilalim ng tubig, wala siyang ibang choice kundi itulak si Philip sa ilalim ng tubig para bitawan niya si Soendra. Humingi ng paumanhin si Eden kay Soendra sa dahilang kinailangan niyang gawin iyon matapos mamatay si Philip. Pumunta si Christian sa hotel, at tinawag niya si Eden at Soendra, itinungon niya ang kanyang mata sa lahat ng dako para makita kung naroroon sila. Pumunta siya sa basement para tingnan ito pero umatras siya nang makita niyang puno na ito ng tubig. Patuloy siyang nag-scan ng paligid hanggang sa makakita siya ng isang bagay sa loob ng isang silid. Ang kanyang malite ay nasa loob pa rin ng kwarto kung saan nagstay si Soendra. Nang suriin ni Christian ang laman ng bag at mapagtanto na talagang kay Soendra ito, inakala niya ang pinakamasama at nagsimulang manuntok sa bintana sa galit. Matapos marinig iyon, nagsimula ng magpalo ng mga tubo ng vent si Soendra at si Eden upang ma-attract ang atensyon ni Christian. Sa pagkakatonto na hindi sila marinig ni Christian, lumangoy si Eden sa ilalim ng tubig at kumuha ng wrench para gamitin sa pagsuntok sa mga tubo. Narinig ito ni Christian at sinagot ito ng pamumukas ng bintana. Nang mapagtonto ni Soendra at Eden na napakinggan sila, pareho silang nagtawanan. Ngunit nang magsimulang umagos ang tubig sa mga vents, ang kanilang kasiyahan ay maikli lamang. Si Christian ay pumunta sa basement at lumangoy sa ilalim ng tubig. Upang buksan ang pinto, inalis niya ang lahat ng bagay na nagiging sagabal dito. Tinabihan ni Eden si Soendra na maghintay sa kanya habang siya ay lumangoy muli sa ilalim para buksan ang pinto ng kwarto. Si Christian at si Eden ay lihim na sinusubukang buksan ang parehong pinto ng sabay-sabay. Sila ay nagpahinga nang makita nila ang isa't isa nang magawa nilang buksan ito. Itinulak ni Christian si Eden na lumangoy patungo sa hagdan at umalis sa tubig bago lumangoy patungo sa kinaroroonan ni Soendra. Si Christian ay umabot kay Soendra na labis na natatakot habang si Eden ay naghihintay sa kanila sa mga hagdanan. Tinanggihan ni Soendra nang sabihin ito ni Christian na kailangang lumangoy sila papunta sa hagdan, ngunit pinananatagan siya ng kanyang ama na lahat ay magiging maayos at siya'y susunod agad sa kanya. Sa wakas, pumayag na si Soendra at silang dalawa ay lumangoy palalim. Habang si Soendra ay patuloy na lumalaban para sa hangin, kinailangang gawin ni Christian ang therapy ng bibig sa bibig para sa kanya upang matulungan siyang makakuha ng kaunting oxygen. Pagkatapos ay gumawa ng senadorya si Christian kay Soendra na magpatuloy sa paglangoy. Nang makita ni Eden si Soendra, kaagad niyang hinaila ito paitaas nang maunawaan niyang hindi sumunod si Christian sa kanila. Pagkatapos bigyan si Soendra ng oxygen, si Christian mismo ay nagsimulang manghina ang hininga at hindi na makapagpatuloy. Pumunta siya upang hanapin ito at inilabas siya sa tubig. Binigyan ni Eden ng CPR si Christian at nagbigay ng hininga sa kanyang bibig. Patuloy siyang nagpapatuloy na gawin ito ulit at ulit ngunit hindi pa rin nagigising si Christian. Nang isipin niyang hindi na babalik si Christian, sumuko na siya. Ngunit si Soendra ay ayaw sumuko. Sumigaw siya para sa kanyang ama na bumalik at agresibong sinimulan ang pagpump sa dibdib nito. Huminga siya sa bibig ng kanyang ama at muling nagpump hanggang sa magising si Christian na lumuluhod dahil sa tubig. Magkakayakap ang tatlo sa kanila. Samantala, si Julia ay nakaupo kasama si Teresa, nag-aalala sa kanyang pamilya. Nang marinig niyang may paparating na helicopter, tinitingnan niya kung ito ay ang kanyang pamilya. Labis siyang nalungkot nang malaman niyang hindi ito sila. Nang maglaon, lumipad palayo ang helicopter. Noon ay nakita niya ang kanyang mga magulang at kapatid na papalapit sa kanila. Tumakbo siya palapit sa kanila, at si Eden ay nagbuhat sa kanya. Pinalad na nagpatuloy ang pamilya sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng mga mediko at iba pang mga nakaligtas, masaya na sila'y muling nagkabalikang muli. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.